Hello mga kabayan, kumusta po kayo ng buhay? Welcome po muli sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Pasensya na po at medyo may inayos lang ako na importante sa aking trabaho. At kaya ito ako, yung aking thumbnail na ilagay ko na po dyan sa aking nag-post po ako kahapon. Yung tungkol ka sa abroad. Ito po ay patungkol dun sa unang araw na dumating po doon si Power Ranger kay Kilaka Business. Kailangan lang po natin i-refresh. Mga 8 months na yata yung nakalipas na nanggaling siya doon. At ngayon, ayan na yung mga nangyari. At bago ko ituloy yun, ay gusto kong pasalamatan kayong lahat ng mga silent viewers, new subscribers, mga nagla-like, nagko-comment at saka nagsishare po sa aking mga ginagawang reaction. Maraming salamat po sa inyong lahat. At shoutout po kay Pinuno Ka Business Official, Papa Dins TV, and Ka Business Family. At sa mga kagwangs po natin, kumusta po kayo riyan? Shoutout po, and sa aking mga kasamahang mga reactors. So ito po, sana hindi ninyo bigyan ng kung anumang kahulugan. So kailangan lang kasi natin balikan. Siyempre, walang makakarating sa paruroonan kung hindi tayo lilingon sa ating pinanggalingan. Tama ba yun? Parang binago yata, ano? Kasi nga yung mga nangyayari is, ito yung time ngayon na dahil sa pagtulong na ginagawa nila kay Jonathan, nasisira dito yung ka-business kasi nga may sumalo na kay Jonathan sa mag-ina, pinabayaan na ni ka-business. Totally hindi naman direkta doon sa nagbablog. Ang mga ang nagbibigay ng mga hindi magagandang pangbabash sa ka-business ay nagsisimula doon sa mga sa comment section. Pero dinidelete nila yung mga pabor sa kabila. Ito naman hindi para magkagulo-gulo, para mag-away-away o ano pa man. So, kailangan lang natin tingnan ang umpisa kung paano nakarating si Power Ranger, si Renji, doon sa bahay nila ka-business, kung paano siya tinanggap ng walang pag-aalinlangan at bukal sa puso, although maraming question mark kasi kung babasahin ho ninyo, kung babalikan natin, nung umpisa pa lang doon is marami nang nag-comment doon na syempre kilalanin muna nila Pinuno Ka Business yung mga taong tinutulungan, lalo na't may mga mapapansin nyo na lang sa video clip lang po ito, tinanggal ko na yung mga hindi naman masyadong related doon kay Power Ranger. Kasi kahit ako nung napanood ko yun, naguguluhan yung isip ko kasi nga parang hindi consistent yung mga sinasabi niya. Una doon sa edad niya. Tapos pag tinanong siya noon doon sa pamilya niya, sa asawa niya, kasi may nangyari sa kanyang naging negosyo, nung nag-abroad siya, yung pala isdaan niya. Parang iniisip pa niya kung ano yung kanyang sasabihin. Pero habang tumatagal, nakakaroon siya ng kahit ako nag-iisip ako, sabi ko, tama ba? Totoo ba yung sinasabi nito? Kaya, ayun, yung point nga sabi niya doon na tungkol doon sa kanyang asawa na hindi niya dinirekta muna, nililihis niya doon sa iba, yung kamag-anak niya, yung sinasabi niya patungkol doon sa pagmamanage sa negosyo na open niya kasi na-bankrupt nga. So, ito mga kababayan, ka-business, mga kapapi. So, si Power Ranger, ngayon kasi, parang siya hindi ko makalimutan tong sinabi niya nung magtatrabaho na nga ito sa Jonathan na parang ayaw niyang payagan. So, marami din ang mga speculations ba yung mga nanonood na pero dinidelete nga pag nandun sa kanila na mawawalan nga daw kasi sila sila Power Ranger, mawawalan ng iba-vlog kung sakali man na si Jonathan ibabalik na doon kila ka-business para magtrabaho. Ginugulo yung isip nila Jonathan at ni Nanay Marita nito ni Power Ranger. So din niya naisip, naalala na kahit siya man din mismo ay nanghingi ng tulong kila ka-business, di ba? Ganun lang naman yun kumbaga wag niyang harangan, hadlangan si Jonathan na pumunta doon kila ka-business kasi hindi rin naman nila lahat na ibibigay ang pangangailangan nila Jonathan. Parang binibrainwash na si Jonathan. Alam naman natin na limitado yung kaisipan ni Jonathan na marunong siya magdesisyon para sa sarili niya, kaya lang
nandun pa rin yung hindi niya iniisip kung ano talaga yung makakabuti para sa kanilang mag-ina. Kung ano yung nakikita niya, kung ano yung gusto niya, gusto lang. Yung mga sangasang ano na magiging problema, hindi na niya niintindi. So, ito, pagkatapos ho nito na aking introduction doon sa ilalagay ko na video, kayo na po yung bahala na mag-analyze kung ano man yung inyong mga opinion din na makikita doon kung paano trinato ng maayos ito si Renji. Nung kaunahan na dumating siya sa ka-business, ito, first time lang po ito, no? Yung mga kasunod nung alam natin, marami pang nangyari. Kasi binuksan niya na yung personal life niya, pinakita na niya kung yung tungkol doon sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Doon siya hindi nagsinungaling na dalawa yung anak niya. So ito, sana kabayan Renji, hindi naman sa nananumbat, siyempre tayo, marunong tayong dapat tumanaw ng utang na loob. Yung hindi naman kailangan mong bayaran, suklian, ano man. Yung pagsiniraan yung taong tumulong sa'yo, na alam mong hindi totoo, ipagtatanggol mo siya, di ba? Nasa comment section nyo kasi, yun ang problema, na sirang-sira si Pinuno Ka Business dahil doon sa mga komento. Yung mga nagko-comment pa man din, ay sila yung mga hindi nila alam kung ano ang nangyari sa iyo, paano ka nakarating sa ka-business. Kaya ito po yung purpose ko kung bakit kailangan nag-copy ako ng video ni Pinuno. Shoutout sa iyo, Pinuno. Maraming salamat sa pagbayag mo or permiso mo na kami ay makakuha ng mga clips dito sa iyong mga video na kahit alin dyan. Kaya maraming salamat dahil dito may binigyan niyo mo kami ng laya na kumuha ng iyong mga na i-upload. Kaya salamat po sa inyo. More blessings po sa buong family Ka Business. Sana po panoorin niyo mabuti at i-share niyo po para doon sa mga hindi pa ho nakakakilala kay Renji na bago nilang subscriber. Ito ho, ganito siya tinangkap ng Ka Business. Hindi ho siya hinanapan. Biruin niyo kung tutusin, dapat tingnan asan yung, may mga nag-comment doon, asan yung passport niya, kasi nga mag-a-apply, di ba? Papers, kilalanin muna kung sino talaga yung pagkatao. Kasi parang, syempre nakakatakot di ba? Bigla na lang susulpot doon sa inyo ba? May mga, kung ano yung, mga plano ba, yung mga ganon. Kasi syempre, nandyan sila Mrs. Ka Business, may mga anak. Sila, nandyan si Budang, babae. Syempre, yung ingat ba sa family? May mga nangyaring hindi okay, kasi nga, ngayon, imbis na pagtanggol mo yung taong tumulong sa'yo, sirang-sira pa. Na wala namang ibang ginawa kundi tumulong lang sa ating kapwa nangangailangan. Kasi sinalo nila yung na-vlog na ng ating Pinuno Ka Business. Hindi naman masama na tumulong sila. Ang masama lang doon is yung mga nangyayari ngayon na hinahayaan nilang siraan si Ka Business na patungkol dito kay Jonathan. So ito po ay kakabit ko na ho dito or i-attach ko na dito yung video na yun sa dulo. So wala na po rin po akong idadagdag pagkatapos nito at gusto ko kayo pasalamatan lahat sa time na ipanonoorin nito at maraming salamat po sa mga nariyan lagi na nakasubaybay kay Pinuno Ka Business. Sa lahat-lahat po na kanilang mga ina-upload kay Papa Dins TV. At suportahan po natin sila para tuloy-tuloy po ang kanilang pagtulong sa ating mga kapwa na ng mga nangangailangan. Panoorin po natin ang unang araw kung ano ang mga nangyari kay Power Ranger, kay Renji, kung paano siya tinanggap ng buong puso ng pamilya Ka Business. Nandun yung mga kagwangs lahat-lahat. At kayo na po yung bahalang umintindi sa mga bagay-bagay kung ano man yung mapapansin. So, ingat po tayong lahat. Kabayan tayo ni Lord. Sa mga nandyan po sa akin comment section, may time po tayo para shoutout ko po kayo. Sa ngayon, hindi po muna. Hanggang dito na muna tayo, mga kababayan, Ka Business, Ka Papi. To God be the glory. So ayun, yes sir, Renji. So, opo, yes po, sige po, tuloy niyo po yung ano. Okay lang po ba sir, ito naka-vlog tayo? Doon nga po, nag-abroad ako noon. 10 years po ako sa abroad. Teka, parang mainit, napapansin ko si Mrs. Ka Business Umiiwas sa
Nakaupo kasi ang araw eh. Doon Pwede na ako lang tayo eh. sa loob. Bakit? Dito. Sir, pasok po tayo. Tara, patuloy po tayo. Doon tayo makapag-usap. Dala-dala pa siyang mga gamit. Oo. So, ibig sabihin, 2 taon na kayo rito sa ano? Anong nangyari dyan sa sinturon mo? Nasira po. Ha? Nasira. Naputol. Yung na-float mo yata. Hindi po, yung Ha? 20 Power Ranger na laglag. Meron din pa. Almusal. Tara, dito kuya. Dito tayo. Para makapag-almusal na rin. Ha? Saan pa Sige, pasok mo na yung service ni Power Rangers. Tara po. Ay, grabe kasi pag ni, ni M2. Good morning. Morning mga ka-business. Oh, tama na eh. Red Blob. Ano? Red Hello. Wala si Tita Dada. Wala po. Kaya, halika. Yan. Pasok po. Upo kayo. Ay, andito pala yung aking baby Kenzo na yun na pogi-pogi. Oo, may almusal na tayo. Hello, baby Kenzo. So yun mga kabisnes naming minamahal Sige, so muna ito. At siguro kape muna tayo at nagluluto pa naman si M2. At kape-kape muna tayo. Ito, may tinapay. Sir, ano muna tayo? Pang tawid-tawid ba? Saga. Ano tawag doon? Pampatay gutom. Pamatay gutom. Pamatay. Pamatay ko to. Di kami mapulunan to, kuya. Ha? Di kami mapulunan to. Maraming tubig yan, Bong. Hindi tayo nawawalan ng tubig, Bong. Gusto ko may kulay eh. Gusto mo ng gulay? Kumuha kang kape. Lagyan mo para magkagulay. Kaya kasi natin pamatay. Tsaka bawal ang soft drink. Ako ba ang tubig? Oy, diyan ka mabalik. Itong Power Ranger na to. Sir, pasensya na po kayo ha. Ganito lang kami talaga rito araw-araw po. Dito kayo ba siksikan? Wala. Uy, Sir, dito po kayo, sir. Gusto kayo rito. Yan, dito po kayo para makapagkwentuhan tayo. Oo, kung may pasok yan. Siya si Kuya Regine. Renji. Ayun, Renji. Kuya Renji. Ilang taon na po kayo, Kuya Renji? Ilan po? 43 years old. Batang-bata na. Ay, anong province yun po, sir? Sarangani, Bisaya na po din eh. Bisaya kayo, sir. Ilocano po. Ayun, layo. So yun na, sir. Nag-full mga niya kasi sa atin ang bagong mga ito. Kasi, manonood po ba kayo ng vlog namin, sir? Saya na po sa magkagwang. Napapanood niyo po kami? Opo, matagal na po subscriber. Wala na po. Mula pa kay Istong. Okay. Ang tagal na. 2 taon na yata may ano? Kasi sandali may napapansin ako. Si Sir tumitingnan na lang gano'n. Sabi niya siguro tama ba itong punta? So yun mabalik tayo kay Sir, mga ka-business namin minamahal. Mainit ang kape ano? Ba't kasi iniinit yung muna yung tubig? Dapat din yun ininit. Yes sir, Renji. Alam ko! Nabilo lang siya. Tama ko ba, Renji? Bueno lang. Sir Renji, kayo pala isang OFW sa bansa nga po ulit. Saudi po. Alam ko sir, natatandaan ko Saudi. Binanggit ko na kanina, di ba? Basa. So yun, si Sir Renji. Yes sir, ano pong may paglilingkod namin at kayo napasok po dito sa amin? Isang reaction video. Gusto ko po kasi lang mag-apply ulit pa-abroad. Opo sir, yes sir. Kaso nga lang, sa dumadaan ng mga araw, sa ating po namin dito, sa araw-araw na lakad, naubusan na po ako ng budget. Eh, wala na po ang ibang may puntahan. Hindi na ako mapaglagad ng papeles ng mga agency. Bigla pong pumasok sa isip ko, naalala ko,
ang Kabisis family po para puntahan at makahingi ng suporta. Hindi mo ako naisip na dating araw na makakarating ako rito. Kasi mulat sa pool na naging subscriber ako ng Kabisis family, nasa abroad ako, nanonood lang po ako araw-araw. Tuwing may bagong upload, naabangan ko, tinitingnan ko yung mga tinutulungan ninyo. Hindi ko naisip na dating araw, ako mismo makakarating dito. Dahil sa hirap na sitwasyon ko ngayon, wala na po talaga eh. Ubos ang pinagpagod ko sa abroad ng 10 taon halos, naubos sa pagtitiwala sa isang kamag-anak na pinagkatiwalaan ko na kung saan i-put up ang pinaghirapan kong pera dahil sa pagpifinance, sabi pagpifinance ng mga mangingisda. Hindi ko alam yung ibang mga binibigyan ng puhunan pala, halimbawa 40,000, 10,000 lang pala yun, kinukuha niya yung 30. Kaya ang bumabalik na pera, hindi na siya katulad katumbas ng 40. Kinuha na pala yung 30. Ganon sa mga binigyan mga tao. Tapos yung iba naman, na nagbayad na, hindi ko pa alam na nagbayad na, nasa kanya pala, kinuha niya na. Nasa daan-daan na ubos ang pera. Doon sa ngayon, wala na pong napapala. Wala na rin ang pera, nasa kanya na lahat. Bakit hindi niyo po kunin? Singilin? Ginagawa ko po, sinisingil ko, pero wala rin po eh. Kawawa din pa kasi. Wala pong pagkakitaang mabuti yung mga tao dun sa amin. So, ibig sabihin, nasunog. No, nasunog yung pera. Nagamit sa ibang bagay, gano'n. Opo, sa sariling pangailangan na niya. Hindi ko rin pwedeng ipakulong para masingil. Hindi ko rin masisingil at ipakulong ko. Kaya na yan, ko na lang po. Kaya nabali wala lahat ng pinaghirapan ko. Sir, matanong ko lang po at bakit sa kamag-anak mo ipinagkatiwala, hindi sa misis niyo po? O sa anak? O sa misis? Di ba dapat ganun ano? Sa asawa niyo? Yung kamag-anak ko po kasi ang nandun sa may dagat, nakatira. Siya nakakilala sa mga tao. Kami malayo sa dagat. Kaya kung ako halimbawa kung hahawak, napakalayo ng tao, di ko malaman kung kailan dumating, kailan aalis yung mga tao, kailan mangailangan. Kaya nats-convince ako na pagkatiwala sa kanya. Opo, pero alam po yan ng misis ninyo. Yung ganyang inyong naging transaksyon doon sa kamag-anak. Opo, alam po. So, hindi niya ba na-monitor? Para sana naagapan ng mga unang mga pagkakataon na medyo pumapaltos na, ay itinimbre na sa iyo para kayo ay nakapag-desisyon kung dapat pa bang ituloy o hindi na. Ang problema po kasi doon, yung mga tao pala, kinakutsapan na nila. Kaya tuwing pupunta kami, kausapin namin ng tao, sasabihin nila nasa kamag-anak ko na. Tapos pagpunta sa kamag-anak, sabihin naman niya, ito lang ibinigay. Hindi sila sasabi ng presyo kasi sila nag-usap. Sir, paalala ko lang po sa inyo na tayo po ay naka-vlog at kayo ay nagbigay ng pahintulot na ito ay may vlog namin. Ano po? Opo. At kayo naman ay nakakapanood ng mga video namin. Di po ba nung binanggit nyo kanina nung kayo nasa Saudi pa? So, paalala lamang po ito na matyak lang po natin na bawat sinasabi natin dito ay totoo. Kasi pagka meron kasi tayo ritong naging pahayag na hindi totoo, ay maaaring mag-reflect sa iyo at maaaring may tumawag sa amin, mag-message kay Mrs. Ka Business at sasabihin na kayo ay hindi nagsasabi ng totoo. So ito ay paalala lamang, hindi naman po ibig sabihin na kami ay hindi naniniwala sa inyo. Ano po?
So sana maging malinaw po yan para rin naman sa inyong kapakanan kasi nasa social media po tayo eh. Diba? So siyempre, bahagi pa rin ng pag-iingat. Ano po? So yun sir, lahat ng sinasabi nyo yan ay pinaniniwalaan naman namin at naintindihan po namin kayo. Kanya lang, andun din kasi yung part na parang mayroon ding naging pagkukulang sa parte nyo po, ano? Yung unang-una doon sa paniniguro, sa pagmamonitor. Pasensya na po kayo, sir, ha? Pasensya na po. So, yun ang nangyari, kalungkutan, mga kabisnes naming minamahal, at nauwi sa wala yung inyong pinaghirapan doon sa Saudi ng 10 taon. Opo. So, ibig sabihin, malaking halaga yan. Kung Bali yung pera nila parang 5-6 po, tama po ba? Po, finance po ang tawag. financing ma sa pangingisda yan. Pangingisda. Halimbawa, mag-finance ka, magpaano ka ng bangka, paggawa ng bangka, kasi sila ang mangingisda, tapos yung bawat huli ay may porsyento, no? At marami akong kakilala mga kababayan natin na ganyan ang hanap buhay na yan nagtatagumpay. Maganda buhay nila. Maganda po yan. Mga asenso. Shout out po dun sa ating mga kababayan na mga mangingisda, ano po, o nasa ganyang uri ng mga paghahanap buhay at minsan na rin akong nakasama sa ganyan. Malaking bangka yan, tapos minsan 1 linggo sa laot. Kung ano-anong naranasan ko na sa buhay, pati yan naranasan ko na pala, ngayon ko lang na-realize. Ayun, 1 linggo, may higit pa. Tapos andun, may mga baon na kayo, may tubig, lahat ng kailangan nyo rin sa bangka, bigas, babalik na lang yan. Kapag kalimbawang tansyado na nila na panalo na, ibig sabihin kumita na. Pero minsan talaga, aminin natin ang katotohanan, may lugi rin pagka minalas-malas. Oo, yan. So, uwi kang abonado. May ganon, pero bibira naman yung ganon. So, anyway, sir, sa kabila ng ganun ang nangyari sa inyo, ay patuloy pa rin kayo lumalaban sa hamon ng buhay at gusto nyo nga po na kayo ay makapag-apply ulit at makapagtrabaho ulit sa abroad. Opo, para makabangon po sana sa pangalawang pagkakataon. Makabangon. Oo, tama yun. At hindi dapat tayo nasisiraan ng loob kapag may dumarating sa ating mga pagsubok. Ano po? At wala namang exempted, no, sa mga pagsubok sa buhay. Lahat naman tayo dumaraan sa ganyan. At manalangin tayo palagi at wala namang ibang higit na makakatulong po sa atin kundi ang ating Panginoon Diyos, di po ba? So yun ano po ang pwede namin may tulong sa inyo, sir, patungkol dyan sa paglalakad mo ng mga papeles para kayo makapagtrabaho ulit sa abroad. Gusto ko sana mag-apply kasi ulit mag-apply sana para baka bangon sa pangalawang pagkakataon. Opo, sir. Baka pagsimula ulit. Wala ko kung matutuluyan. Nalito akong financial. Kaya po ako lumalapit sa inyo at humingi po ng tulong, pangunawa. At sana matulungan po ninyo ako. Natutuluyan at saka panggastos-gastos, ganun. Opo. Yung alam po ng ng pamilya nyo, yung sitwasyon nyo po ngayon dito, yung asawa nyo, mga anak nyo, na ganito ang sitwasyon mo ngayon, wala kayong matuluyan, naubos na yung pera nyo. Opo, alam po nila. Kaso wala dyan pong may sanla ubus na kasanla. Iba, narimati na. Sir, pasensya na po kayo ito yung sariling opinion ko lang naman po at wala naman po akong layunin na kayo panghimasukan sa inyong mga plano sa buhay.
Wala na po bang ibang opsyon o paraan na maliban sa pangingibang bayan para doon kayo maghahanap buhay? Na ibig sabihin na yun pa talaga ang ano ninyo, gustong gawin, o maliban doon kung meron lang pampuhunan din dito ulit. Halimbawa, nabigyan kayo ulit ng pagkakataon, pampuhunan dito sa Pilipinas, kasama niyo yung inyong pamilya, mga anak ninyo, masusubaybayan ninyo. Kung ano mga ano po bang negosyo ang alam ninyo o iba pang hanap buhay, sir? Kung okay lang po. Kung papipiliin po ako, may pagkakataon po, mahirap po kasi sa ibang bansa, kung buhay ng isang OFW. Yes, sir. Kaya ko po yun nabanggit kasi yun nga po ang naisip ko dahil maraming ang mga subscriber natin na nagkukwento sa amin, mga kalagayan nila roon, nag-message siya yung Mrs. Ka-Business. Kaya yun po ang dahilan kung bakit naitanong ko po sa inyo yung bagay na yan. Sige po, sir, sige po. Tuloy niyo yung gusto niyo sabihin po. Kasi pag nasa ibang bansa ka, ang tingin ng mga sa Pilipinas, siyempre, makakapagpadala ka ng pera, akala nila gano'n lang yun. Pero ang bawat tao na nasa ibang bansa, walang ibang nasa isip yan araw-araw, kundi ang makauwi sa pamilya. Ang nangyari sa akin, nakapag-ipon konti, nakauwi, di pagkatiwala na pinaghirapan sa maling tao, na naawa lang din ako, kasi kawawa yung kalagayan na nag-offer sa akin na dito na lang tayo put up ng negosyo, mahawak, magtulungan tayo. Nagpadala ako sa salita niya, como kamag-anak ko, naniwala ako. Kaya pumayag ako. Sa dulo pala, niluko lang pala ako. Naubos ang pera ko. Sa ngayon, wala na. Kaya naisip kong bumalik uli. Pakipagsapalaran uli din sa Manila para makapag-apply. Pero naubos naman na. Wala na po talaga. Said na. Yes, sana. Yes, sir po. Sana po matulungan ng Diyos mo. Sir, yung tinanong ko po sa inyo kanina, kung sakali po na meron na kasangkapanin ng Panginoon Diyos na para kayo ay mabigyan ng pagkakataon, halimbawa magkaroon ng puhunan, ano po yung gusto nyo sanang maging hanap buhay o simulang negosyo, ganyan? Wala po kasi akong alam na negosyo na napasok pa. Pero may nag-offer po na garments. Pero di ko pa subukan kasi yung ganong mga negosyo. Di pa ako nagsubok. Okay. So, yun, salamat po, sir, sa tapat na sagot, So, yun ang mga ka-business. Sa bawat tanong po kasi, meron akong gustong matiyak. Sa pagninegosyo, hindi lahat ng tao ay merong kaloob dyan. Merong mga tao na maraming pera pampuhunan. Pero pagka nagnegosyo na, hindi nagtatagumpay. Paulit-ulit, tinry, hindi nagtatagumpay. Bakit? Kasi talagang yun ang katotohanan na merong kanya-kanyang kaloob. Walang masama na mag-try, magsikap, lalo pa nga gusto mo yung iyong ginagawa, walang masama. Pero dapat malakas din yung ating pakiramdam na ito ba talaga ang Para sa yung para sa akin, o ito ba yung call ng Panginoon para sa akin sa ganitong uri ng hanap buhay. Kasi pagka nalingat tayo at hindi natin nabantayan yung bagay na yan, akala natin okay lang, pero yun pala nasasayang yung panahon. Kasi nga hindi para sa iyo yung bagay na yun, yung ganong uri ng hanap buhay. So ito, mabuti si sir, binanggit niya kaagad, wala siyang alam na negosyo. Hindi niya pa na-try. Binanggit niya kanina patungkol sa garments, malawak ang aking kaalaman sa garments. At hindi po pwedeng
magtatayo ka ng garments na ikaw mismo wala kang personal knowledge about dyan sa hanap buhay na yan. Napaka maselan, ano po, at hindi po pwede yung aasahan mo yung nalalaman ko lang o nalalaman ng kakilala mo, ibang tao, para ikay magnegosyo ng garments. Hindi ko po yun ina-advise, no? Pinakamaganda dyan, ikaw mismo meron kang karanasan. Halimbawa, kay dating sewer, mananahi, doon ka nagsimula, hanggang sa paunti-unti, naintindihan mo yung kalakaran, yung sistema, hanggang sa matuto ka na rin na tinatawag nung pagdating sa mga pagkukosting, no? Para hindi ka malugi. Magkano mo dapat ipatrabaho, babayaran yung ganong klase ng operasyon o operation na bayad mo sa iyong mga magiging sewer. So, ayun na. Anyway, at sir, ang problema nyo, wala kayong matutuluyan habang nilalakad ang inyong mga papeles. At kumbaga, ito yung huli mong baraha. Sabi mo nga, ikaw ay 43 years old na ka mo. Last chance na po talaga kasi ang agency po, may age limit yan. Opo. Kadalasan na 44, ganun. 44, 45 ang age limit. 44 na po nga pala ako. Hindi ko na edad ko. 44 po lang ako. 44 na ako kayo. Opo. Akala nyo 43 lang kayo. 43. Hindi ko nagdiriwang ng birthday nyo ng pang 44. Hindi po. Ha? Hindi po. Ngayong October lang po. Kailan po ba birthday nyo? Last October 3 po. October 3? Opo. So, 44 na po kayo ng October Opo. 3. Kaya nasa Tika muna at medyo yung senaryo ay maselan at sensitibo. Siguro mamaya na lang yung mga iniisip nyo po, mga ka-business, saglit lang ha. So yun na, ituloy ko lang po, sir. Ang kailangan mo matitirhan. So, pwede namin kayo rito pansamantala patirahin kung gusto mo. Habang inaayos mo yung iyong mga papeles, walang problema sa amin. May problema ba mga kagwang? Wala, may problema. Yung mga panggastos-gastos siguro sa pang-araw-araw, madali natin gawa ng paraan yun. Habang ikay naglalakad ng iyong mga papeles. Okay ba sa iyo? Opo, salamat po. Kagano. Para hindi ka naman problema na magbabayad ka pa, nagre-renta ka pa. Anong sabi mo kanila, lodging ba yun? Opo. Mga lodge, apartment, gano'n. Apartment isang gabi, matutulog ka. Umaga, gusto naman. Ika sir nga po pala, matanong ko lang, pasensya na po kayo kasi maaari ito rin ang iniisip ng ating mga viewers. Bakit ka nagpunta rito sa Maynila na walang tiyak kang tutuluyan ng mga kamag-anak na nakausap na para pansamantala doon ka muna makituloy? Yung nga pong isang pagkakamali ko na akala ko may matutuloy pa ako dyan, may kamag-anak pa ako dyan. Wala na pala, pagdating ko wala na sila dyan, nakauwi na pala ako din siya. Wala pang komunikasyon, marami ng paraan, text, messenger, no? Wala po eh. Nakasanayan ko lang po na nandyan sila dati. Wala pa na po communication. Kasi sariling bahay nila, sariling lupa. Kaya tiwala ko na nandyan lang sila. Pagdating ko po, wala na pala sila. Nagbenta na pati lupa nila, bahay. Ang second option ko po na mga kakilala ko. Pumunta ko sa mga kakilala ko, palipat-lipat na lang. Kasi nahiya din ako na tumira sa bahay ng ilang araw, ganun. Kaya ginagawa ko, isang araw dito sa kabila naman. Kaya sa nahiya na ako kasi wala na akong pang siyempre gagastos din, kakain. Habang may ambag, kinakahiya din naman, di ko naman kamag-anak ng mga tinutuloyan ko, kilala na lang. Sir, naiintindihan po namin kayo at wala kayong dapat alalahanin, ano po. At ayun, mga ka-business, ano pa ba naman yung magpatuloy
tuloy tayo ng kababayan natin na walang matuluyan, di po ba mga ka-business, ano? Maaaring iniisip nyo, ka-business, ayan ka na naman eh. Nagtitiwala ka na naman basta-basta, hindi mo pa kilala yung tao. Mga ka-business, pasensya na kayo ha, kasi may tiwala ako sa Panginoon Diyos, mga business, ano? At syempre, nandun pa rin naman yung pag-iingat. At salamat sa inyong concern, no? Salamat po na marami sa inyong concern. Ayan, welcome natin ito si Kuya Power Rangers. Ay, Power Rangers. Ha? Renji. Alam ko. Oo, ito yung talaga. Si Kuya Renji. Ano, Kuya Renji? Opo. Renji ba? Ayan, Kuya Renji, welcome po kayo rito. Pwede kayo rito tumira. Dito kayo matulog. May kwarto naman dyan. Katabi mo si Bong. Gusto mo? Ayaw! Bakit? Rakto. May bahay po si Boom. Kami nagaw si Guwapo. Okay. Joke po. Bumigay yung Power Ranger. So yun, Kuya Renji, ayan, huwag mo na alalahanin yan. Problema mo, matutuluyan. Sus, tutuluyan lang pala eh. Hanggat kasya tayo rito sa ka-business house, walang problema. Sige. Oo. Sa bubong ko yan. Ha? Sa bubong. Nabugwang? Hindi po, seryoso ako kaya Renji, no? Walang problema, huwag kang mag-isip ng ano pa man. Welcome ka rito. At ayan, gamitin mo yung isang kwarto dyan. Kayo na po bahala dyan, mag-ayos-ayos. At kwarto dati ni Kebong. Kebong, pera mo na ang kwarto mo. Ha? Approve? Approve daw. Ang bait ni Kebong, ano? Oo. So yun pwede rin kay Boogie, katabi ni Boogie. So Boogie, Bogs. Parang, David ang gulayat. Pag nagtabi kayong dalawa. So yun kaya Renji, huwag mo na problemahin yan, ha? At walang anuman. No, Mrs. Ka-Business? Wala lang po. Tapos, pagka may lalakarin ka, aalis ka, may mga papeles kang dapat na asikasuhin, sabihin mo sa akin in advance para mabigyan ka namin ng panggastos-gastos. Alright? Alright. Huwag nang iyakan yan at talagang ganyan ang buhay ng tao. Walang exempted sa mga pagsubok. Ang kailangan ay tibay ng loob. Oo. Sira tuktok. Okay po. Sira po, siguro po. Tao lang po. Tibay ng loob at naiintindihan ka ng buong ka-business family, ha? Right? Alright. Ang gusto rin sabihin eh. Si Bitoy. Victoy? Ano yung anak mo? Opo. O misis mo? Anak ko po, si Bitoy. Anak. Oo, sige. Ingat lagi. Ilan po bang anak niyo, sir? Dalawa po. Dalawa, si Victoy Si Bitoy po, dapat mag-enroll ng college ngayon. Di pa nakapag-enroll kasi wala pag-enroll. Is mo na, Victoy. Tapos si Lala, 3 years old po. Yung anak ko, si Lala. 3 years old. Nursery. Ang laki ng agwat, ano?